Marinig ang salitang ito sa unang pagkakataon, nagtanong ang makalangit na demonyo, ano ang Sanfeng? Sinabi sa kanya ni Wan No na isang pambihirang asetiko na tinatawag na Zhang Sanfeng ang lumitaw sa henerasyong ito. Pinuri pa nga siya na mas mahusay kaysa sa Dharma. Pagkatapos ang makalangit na demonyo ay tumugon sa kanya na, Dharma? Hindi ko pa narinig ang pangalan ng batang yun. Sa pagkakataong ito, medyo seryoso ang tugon ni Wan No, iyon ang sinasabi ko tungkol sa pagiging ignorante sa mundo. Sinasabi ng mga tao mula ngayon at edad na kahit gaano pa kalakas ang makalangit na demonyo, wala siyang halaga kahit isang segundo kay Sage Sanfeng. Ang makalangit na demonyo ay nakaramdam ng hinanakit at nagalit dito, na nagsasabi, ano? Walang halaga kahit isang segundo? Anong klaseng darned bastard ang magsasabi ng kalokohang yun? Sinisikap ni Wano ang kanyang makakaya upang kumbinsihin ang makalangit na demonyo na muling dumating sa mundong ito sa katawan ni Yunwen at pagkatapos ay muling sinabi sa kanya, makalangit na demonyo, alam mo ba ang tungkol sa salitang pagunlad? Maaaring ikaw ang pinakamahusay sa iyong panahon ngunit ang mga tao ng Murem ay napabuti ang kanilang martial arts ng hakbang-hakbang. Ang kasalukuyang henerasyon ay humarap sa pagunlad sa martial arts na hindi maihahambing sa iyong henerasyon. Sinabi mo bang ikaw ay walang kapantay? At nainis ka dahil doon? Pagkatapos, maging muli. Pagkatapos ay sinasabi ito, malakas na sinabi ni Wan No ang walang kapantay noon at ngayon. Para ma-motivate siya, tahimik na nakikinig sa kanya ang makalangit na demonyo at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ng makalangit na demonyo, ang walang kapantay noon at ngayon. Ang pinakamalakas na lampas sa mga henerasyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Wan hindi yon, ilang taon na ang batang iyon, at sumagot siya, 20 na siya. Pagkatapos ay ngumiti ang makalangit na demonyo at sinabing, pagkatapos, mabubuhay siya kahit 100 taon man lang. Buti na lang, papasukin ko siya. Kung talagang malakas ang mga tao sa henerasyong ito, haasin ko ang aking kakayahan at patunayan na ako rin ang pinakamagaling sa henerasyong ito. Ang walang kapantay na Panginoon, noon at ngayon. Ang Enterel walang kapantay na Supremo. Ipapakita ko sa kanila kung bakit ako ang makalangit na demonyo. Pagkatapos ay tumingin ang makalangit na demonyo sa mga mata ng Wano at nagsabi, ililibre kita ng pagkain kapag nangyari iyon, at ang matandang Wano ay tumugon ng may pag-aalinlangan, salamat. Ngayon, pumunta ka at humiga ka dyan. Magsisimula na ako. At ang makalangit na demonyo, pagkatapos sabihin, napakahusay, ay pumasok sa katawan ni Yunwen. Magsisimula ang pinakamaselang bahagi ng pamamaraan at pagkatapos ay sinabi ni Wano sa isa pa niyang matandang kapwa iyon, si Huno. Dalhin ang soul pill ng demonyo at iiwan ko sa iyo ang natitira. Pagkatapos ay dinala ni Huno ang tableta at inilagay sa bibig ng kamahalan at saka kinurot ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gamit ang pin. Biglang nagmulat ng mata ang young master at bumangon at nabigla si Huno nang makita iyon at tinawag siya, Master? Tila wala sa katinoan ang young master at napahawak sa ulo dahil sa sakit at tila nasa miserableng kalagayan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, nagtanong si Wano, Master, ano ang problema? Habang hawak ang buhok gamit ang mga kamay, sagot ni Master sa kanya, may naririnig akong boses. Ang sakit ng ulo ko na parang masisira. Anong ingay ito, Wano? Pagkatapos ay hinawakan ni Wano ang kanyang braso at sinusuri ang kanyang pulso at pagkatapos ay dahan-daang tinamaan ang kanyang dalawang daliri sa kanyang noo. Si Huno na nakatayo sa likuran at pinagmamasdan ang lahat ng ito, ay nagtanong, Wano, ano ang nangyayari dito? Sabi ni Wano, paano ito? Iba't ibang boses ang naririnig ng young master sa kanyang ulo at pagkatapos ay sinabi sa makalangit na demonyo na nasa kanyang katawan na, tumahimik ka, pwede ba? Pagkatapos ay tumingin sa kanya, tanong ni Huno, Master. Ngunit sa halip na ang Panginoon, si Wano ang tumugon sa kanya na, hindi niya ito sinasabi sa iyo, Huno. Sa ngayon, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa makalangit na demonyo. Parang bigo ang Great Fundamental. Si Huno ay nag-aalala sa amo at pagkatapos ay sinabi sa kanyang matandang kasama na, hindi mo ba masasabi? Itigil ang pagsasalita ng malinaw at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Sinagot siya ni Wano na nabigo ang makalangit na demonyo na ganap na kontrolin ang Panginoon. Clash of consciousnesses ay isang bagay na hindi dapat nangyari. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, masisira ang isip ni Master. Galit si Huno sa kalokohan ng kaibigan tapos galit na tanong niya na, tapos, hindi ba natin maibabalik ang makalangit na demonyo?
And he replies with guilt that, I know how to summon him, but I don't know how to send him back. Tapos nagtanong si Huno, ano ang gagawin mo? Magiging lumpo ba si Master sa ganitong bilis? Sagot niya, sino bang hindi nakakaalam nun? Nag-iisip ako ngayon. Nasa sakit pa rin ang young master at pilit pinapakalma ang kanyang kamalayan. Samantala, si Wano ay ganap na basang-basa sa pawis at nag-iisip, damn it, sigurado ako na ang demonyong katangian ng makalangit na demonyo at ang kamalayan ng master ay nagbanggaan. Walang ibang paraan para ipaliwanag ito. Teka, demonyong kalikasan? Ayan yun. May pumapasok sa kanyang isipan at pagkatapos ay agad niyang sinabi kay Huno, makinig ka, Huno. May isa pa akong Demon Soul Peel. Sa madaling salita, maaari nating gamitin muli ang dakilang fundamental. Sa pamamagitan nito, sugpuin natin ang malademonyong kalikasan ng makalangit na demonyo. Napatingin si Huno sa kanya nang may pagtataka. NG tatanong kung para saan ang mga ito. Ano ang pipigilan mo sa Diamond Soul Peel? Naiinis si Wano sa kanyang mga tanong at sinabing, nakakadismaya ka MG matanda ka. Ang iyong matalinong ulo ba ay naging isang bloke ng bato? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang plano na, maglalagay kami ng isa pang tao sa katawan ng master. Isa pang maalamat na karakter ng Orthodox na Murem. After listening his idea, Huno replies, tama. Sinusubukan mong i-neutralize ang dalawang kalikasan sa pamamagitan ng pagtawag sa isang karakter para sorpresahin ang demonyong enerhiyang iyon. Pagkatapos ay hawak ang kampana sa kanyang kamay, sinabi ni Wano sa kanya, wala kaming oras. Ang pamamaraan ay pareho sa nauna, kaya huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at magsimula. Sumang-ayon din si Huno sa plano ng kanyang kapwa at habang hawak ang mga karayom sa kanyang kamay, sinabi kay Wano, na subukan natin. Iiwan natin ang natitira sa langit. Demonic na kalikasan, makalangit na kalikasan, at ang emperador, sino mang lumilitaw ay dapat na mula sa langit. Pagkatapos ay may isang bagong kaluluwa din ang lilito sa katawan ng young master at ngayon ay mapayapa na siyang nakahiga dahil ang demonyong katangian ng makalangit na demonyo ay napigilan ng ibang kaluluwa na may kakaibang kalikasan. Matapos matagumpay na makumpleto ang proseso, parehong nakahandusay sa lupa sina Wano at Huno dahil sa pagod at hirap ng sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Wano kay Huno, talagang matanda na ako, at si Huno ay tahimik na nakikinig sa kanya habang nakatingala sa hangin. Pagkatapos ay sa wakas ay natauhan ang young master at nakakuha ng UPS at pareho silang nakatingin sa kanya na nakatayo sa likuran nila. Pagkatapos ay sinabi ni Huno, Master. Samantala si Wano ay nagtanong, ayos ka lang ba? Nag-iba na rin ang kulay ng mata ng young master sa brown kasama ang hubog ng katawan at pangangatawan. May muscle siya at six-pack at napakalakas ng katawan. Tapos hawak ang tummy niya, sabi niya sa kanila, siya ay gutom na, may makakain ba? Nagising ang young master matapos ang matagumpay na proseso ng soul summoning at ang mga kaluluwa ng makalangit na demonyo at isa pang kaluluwa mula sa langit ay nakapasok na sa kanyang katawan. Humingi siya ng pagkain at si Wano at Huno ay nagdala ng pagkain para sa kanya at pagkatapos ay sinimulan niyang palaman ang kanyang bibig ng pagkain. Tila matagal na siyang nagugutom at parehong nagtataka at nag-aalalang nakatingin sa kanya ang matatanda. Pareho silang iginagalang siya at labis na nag-aalala sa kanya at sa kanyang kalusugan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, sinabi ni Huno sa kanyang kapatid, nagtagumpay ba tayo? Tinitingnan din ni Wano ang kalagayan ng young master at pagkatapos ay sinabing, I think so. Ang makalangit na demonyo na naroroon sa katawan ng batang Panginoon at nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay nagsabi, magtagumpay, aking asno. Nakikinig din si Yunwen sa kanyang mga salita habang kumakain at nakatingin sa kaluluwa ng makalangit na demonyo na may gilid na mata na lumilipad sa hangin malapit sa kanya. Pagkatapos ay galit na sinabi ng makalangit na demonyo na, screw this. Bakit mo ako inilagay sa napakasikip na lugar? Patuloy na kumakain si Yunwen nang sabihin ng isa pang kaluluwa sa kanyang katawan sa makalangit na demonyo, ikaw ay dapat maging sikat na makalangit na demonyo. Mas cool ka kaysa sa mga chismis. Tinitingnan ni Yunwen ang mukha ng kabilang kaluluwa at nang siya ay lubos na nagsawa pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga chopstick sa mesa na may galit at itinuro ang kanyang patungo sa kanila at sinabi sa kanila, kayong dalawa, manahimik. Sa tingin niyo ba kayo lang ang tao sa lugar na ito? Nagalit ang makalangit na demonyo sa kanyang pagkagambala at tinanong siya, ikaw bastard, hindi ka ba nakakaramdam ng sakit kapag nagsasalita ako? Ang iyong ulo ay dapat pakiramdam na ito ay nahati, bagaman.
Habang hinahawakan ang likod ng ulo niya, sinagot niya yon. Iniisip niya na siya ay nagbago na. Tiyak na maingay ito ngunit hindi ito nakakaabala ngayon. Ang makalangit na demonyo ay lalong nagalit kaysa sa dati at nagtanong, ano? Damn you! Sino ka para kausapin ako sa ganyang tono? The strongest existence in the world. Tahimik na nakikinig sa kanila ang kabilang kaluluwa tapos malakas na sinabi ng young master sa heavenly demon, ang ingay mo. Parehong naguguluhan na nakatingin sa kanya ang twino. Dahil dito, nagtagumpay ang diskarte ni Juan No, na sugpuin ang demonyong Q1 ng makalangit na demonyo sa isang tao mula sa Orthodox sect. Ang pangalan ng pangalawang taong pumasok sa katawan ni Yunwen ay si Hua Ineng. Isang mataas na pari ang iginagalang bilang ika-6 na patriarka ng templo ng Shaolin. Pagkatapos ay nagtataka tungkol sa pangalawang kaluluwa, ang young master ay natuwa at nagsabi, tila isang kamanghamanghang tao ang pumasok sa aking katawan. Salamat sa iyo, hindi na ako kayang guluhin ng makalangit na demonyo. Salamat, ikaw ay malabo na matandang monghe. Ibig kong sabihin ay Hua Ineng. Ang makalangit na demonyo ay nagalit sa kanyang pangiinsulto. Samantala si Hua Ineng ay nakangiti sa pagpapahalaga. Tinitingnan ni Huno ang binatang master at nakitang maalay ang kanyang pananalita at pagkatapos ay sinabi sa kanya, anong uri ng vulgar na pananalita ang ginagamit mo? Itinuro ni Yunwen ang walang laman na mangkok patungo sa matanda at sinabi sa kanila, anyway, kayo rin. Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Kinuha ni Juan Noah ang mangkok at tumakbo para magdala ng pagkain para sa batang master, na nagsasabing, oo. Si Huno ay nakatingin sa mukha ng amo at sa kanyang gawin na may pagtataka na mukha at nagtataka, nagbabago ang kanyang kamahalan. Dahil 3 personalidad ang magkakasabay sa kanyang katawan, tiyak na sobrang gulo ito. Ang kanyang ugali ay sasailalim sa biglaang pagbabago. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Tumingin si Yunwen sa kanya at saka sinabing, Huno, anong ginagawa mo? Ikuha mo ako ng tubig. Aalis din siya upang kumuha ng tubig para sa kanya na nagsasabi, oo. Nang maglaon, tinanong ni Juan Noah si young master, pasensya na. Ano ang iyong marangal na titulo bilang master? Siya ay tumugon sa kanya, anong marangal na titulo? Tawagin mo na lang pangalan. Pagkatapos ay sinabi ng young master sa Hua Ineng, Hoy Hua Ineng. Ikaw yata ang may pinakamaraming kaalaman sa amin. Bakit hindi mo ako bigyan ng pangalan? Si Hua Ineng ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pangalan at pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya, isang pangalan, sasabihin mo, ano sa palagay mo ang pangalang hindi permanente? Hindi gusto ni Yunwen ang kanyang mungkahi at tugon, impermanent ba ang sinasabi mo as in, life is impermanent? Hindi pwede. Ang paggamit ng pangalang iyon sa Jiangho ay walang pinagkaiba sa paghingi ng kamatayan. Nalungkot si Hua Ineng sa pagtanggi at pagkatapos ay sinabi ng young master sa makalangit na demonyo, paano ka? Ang makalangit na demonyo ay nasaktan dahil hindi siya nagtanong sa kanya noong una. Ngunit pagkatapos ay ngumiti at sinabi sa young master, ikaw ay hanggal na bastard. Paano malalaman ng matandang fogey na yon kung ano ang awesomeness? Dapat sa simula pa lang tinanong mo na ako. Sagot ng young master sa kanya, just give me some suggestion already. Pagkatapos ay ngumiti ang makalangit na demonyo na parang isang kasamaan at iminumungkahi sa kanya ang pangalan, Iron-Blooded Shira. Ang young master ay nakatingin sa kanyang masamang ngiti at pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, ay tumugon sa kanya, Uy, ang gusto ko ay isang pangalan, hindi isang dayuhang titulo. Seryoso, paano naging pinakamalakas sa mundo ang isang walang alam na bastard na tulad mo? Hindi man lang gusto ng young master ang suggested name niya. Pagkatapos ay sinabi ng makalangit na demonyo, ano? Ang yabang mong bastard. Pagkatapos ay may ideya ang makalangit na demonyo na, ako ang magkokontrol sa kanyang katawan ngayon din. Ngunit walang nangyari sa kanya at ang makalangit na demonyo ay medyo nalilito dito at nagtataka, ano? Ayos pa siya? Hindi nagtagal ay napagtanto ng makalangit na demonyo na ang lahat ng ito ay dahil sa kaluluwa ng pari na iyon at pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, kaya, ito ay dahil sa bastos na iyon. Pinipigilan ako ng bastard na iyon na kontrolin ang katawan na ito. Galit na galit ang makalangit na demonyo dahil natalo siya at nanalo ang dalawa at iniisip iyon, damn it. Sa mga tuntunin ng head count, ako ay nalulugi. Dahil hindi ko makontrol ang katawan niya, wala akong choice kundi makipagtulungan muna sa kanila. Gayunpaman, pagdating ng panahon, tiyak na lulunukin ko ang buong katawan mo Zhu Yunwen.
Samantala ang young master ay nagtataka pa rin tungkol sa kanyang bagong pangalan at iniisip, ito ay uri ng kakaibang gamitin ang aking apelyido Zhu bilang ito, tama. Nang mapagmasdan ng binatang Panginoon ang makalangit na demonyo, tinanong niya ito, bakit patuloy kang bumubulong sa iyong sarili? Ano, may sasabihin ka ba? At muli, ang makalangit na demonyo ay ngumingiti na parang isang kasamaan at sinabi sa binatang Panginoon, tama. Ang martial name mo. Iniisip ko ang martial name mo. Paano naman, Heaven Destroyer? Hindi ba maganda ang pakinggan? Saglit na nag-isip ang binata at saka ngumiti at sumagot sa kanya na, Destroyer of the Heavens, Heaven Destroyer. Mukhang nagustuhan niya ang pangalang iyon. Nakatayo sa labas ang young master kasama ang matandang kambal na No at hinigpitan ang ribbon ng kanyang damit at pareho silang nakatingin sa kanya habang nakatayo sa likod. Pagkatapos ay tinanong siya ni Wan No, Panginoon ang ibig kong sabihin, young master, saan ka pupunta? Yunwen replies politely that, di ba sabi ko sayo? Maglalakad ako sa paligid ng Murem. Nakatayo silang lahat sa labas ng kuweba at pagkatapos ay tinanong siya ni Huey No, aalis ka na? Nagtataka kung big deal ba yon. Lalabas lang siya upang magmuni-muni. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Wan No, ngunit wala ka pang oras upang ibalik ang iyong martial arts. Pagkatapos ay inilagay ng young master ang kanyang hintuturo sa kanyang noo at sinabi sa kanila, nasa aking ulo ang lahat ng martial arts ng makalangit na demonyo at si Huaining. Maaari ko lang itong subukan sa daan. Ikaw ang gumawa nito, ngunit hindi mo alam ang tungkol dito. Si Huayno ay labis na nag-aalala sa kanya at sinabi sa young master na, hindi kami komportable na paalisan ka ng ganito. Ang young master ay sumang-ayon din sa kanya ang isa, na nagsasabing, tama. Saglit silang tinitigan ni Yunwen at saka tumingin sa paligid at saka lumapit sa isang puno at tinanong sila habang nakangiti, fine. Kung ganoon, mapapatahimik ba nito ang iyong isip? Pareho silang nakatingin sa kanya habang nakatayo malapit sa isang malaking puno, tapos nagtanong si Wan No, pardon, pagkatapos ay tinawag ng young master ang makalangit na demonyo, na nagsasabi, Heavenly Demon, gamitin natin ang iyong martial art, at